Rumesbak ang lalaking yan at nanuntok ng 3 NBI agent na umaresto sa kapwa niya Chinese. Inireklamo ang inarestong Chinese dahil sa pagtago sa pasaporte ng iba para ipatubos. Pahirapan ang pag-aresto at pagposa sa nag-amok na dayuhan. Sa huli, nasukol din ang 2 dayuhan at dinala sa tanggapan ng NBI. Naharap sila sa patong-patong na reklamo. Nakaamba ang pisong dagdag pasahe sa jeepney sa gitna ng malakiang taas presyo sa petrolyo. Para naman mas maraming masakyan na PUV ang mga commuter, plano ng DOTR na magbukas ng malaed sa busway sa ibang pangunahing kalsada. May report si Joseph Moro. Hindi lang mapaminsala sa buhay at ari-arian ang panibagong hidwaan ng Israel at Iran. Dagok din ito sa presyon ng langis sa Pilipinas na inaangkat mula sa Middle East. Pinakamalaki ngayong taon ang taas presyo sa petrolyo ngayong araw. Umaaray tuloy ang mga tsuper. 2 piso bawat litro, dapat sa amin na yun eh. Nadagdag pa sa gasolina, sir. Habang tumataas ang diesel, yung kitang driver lumiliit. May mga petisyon na nakahain ngayon sa LTFRB para sa taas pasahe galing sa mga pampublikong transportasyon. At ayon sa LTFRB, ang petisyon galing sa mga jeep ang maaari nilang pagbigyan. 1 peso across the board. Pero that's all. Wala yung per kilometer na increase. Flat rate lang muna. We may have a provisional increase but subject to certain conditions na ang presyo ng gasolina is so much, which is $80 per barrel of the Dubai oil. Posibleng ilabas sa susunod na linggo ang resolusyon sa pisong taas pasahe. Humihirit din ng fare hike ang mga provincial bus pero pinapakwenta pa sa kanila ng LTFRB kung magkano. Posible hong itaas namin but on a graduated rate for first 10 kilometers and then subsequently meron po kaming ilalagay ulit na price for the subsequent kilometers. Inatras naman daw ng Metro buses ang kanilang fare hike petition. There's a stiff competition of the rail, MRT, LRT. We have the modernized jeepneys and the motorcycle taxi. The impact may be that if they increase the price of oil, they increase the price of the fare, baka wala nang sumakay sa kanila. Isa sa mga tinatangkilik na ruta ng bus sa Metro Manila ang EDSA Bus Carousel. Balak din ng DOTR na gayahin yan sa ibang pangunahing kalsada, partikular sa rutang Espanya, Quezon Avenue. Bilang pagtalima naman sa utos ni Pangulong Marcos, naglunsad ang DSWD ng mga electric bus para sa mga PWD bilang bahagi ng programa nilang bigyan sila ng kabuhayan. Mainam ang mas maraming opsyon para sa lahat lalo't minsan nagkakaaberya sa mga PUV. Kaya kaninang umaga sa MRT-3 na naantala ang biyahe dahil sa nasunog na kawad sa pagitan ng Cubao at Santolan southbound stations. Napasakay tuloy sa bus carousel ang mga pasahero. Nagbalik normal ng operasyon ng MRT pasado alas 8 ng umaga. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang kakulangan sa classroom ang problema sa mga paaralan. Tinutugunan din ang issue ng pambubuli, gaya ng dinanas ng isang grade 7 student sa Mangaldan, Pangasinan sa unang araw pa lang ng pasukan. May report si Marisol Abduraman. Estudyante man o guro, tiis-tiis sa kulob sa Kalubkob Elementary School sa Naik, Cavite. Biro nga ng mga guro roon, hingalak ang pwedeng gawin, bawal kumilos. 2 lang kasi ang standard size classroom ng paaralang may mahigit 1,800 estudyante. Sobrang sikip po dito sa school. Hindi po kayo makadaan ng maayos. Ang isang silid, hinati ng blackboard para mapagkasya ang 2 klase sa isang makeshift classroom. 64 na grade 4 students ang pinagkasya, 70 naman ang nagsisiksikan sa kabila. Ang Romo na grade 6 class, halos nakadikit na sa blackboard. Halos lumabas naman na ng pintuan ang upuan ng iba. Halimbawa po, ang aming topic ay sa dance. Hindi ko rin po maituro sa kanila. Video na lang din po kasi wala nga po kaming space. Ang kindergarten to grade 3 naman, nagsisiksikan sa ilang bakanting housing units sa kalapit na pabahay ng gobyerno. May 2 school building namang itinayo na ayon sa mga guro ay 2023 pa na umpisahan.
Bukod sa problema sa classroom, isa rin sa mga sinusolusyonan ang issue ng bullying gaya ng dinanas umano ng grade 7 student sa Mangaldan, Pangasinan. Napasugo ng kanyang ina sa paaralan matapos umuwing may pasa sa mata ang 12 anyos niyang anak kahapon. Durog na durog ako. Siyempre, excited siyang pumasok, ma'am. Tapos ilang oras pa lang niya dito sa loob ng school. Ganun ang nangyari. Kwento ng ina, nagsimula ito sa pang-aasar ng kaklase. Tumawag pa raw ang kaklase ng taga-ibang section at isa sa kanila ang sumuntok sa biktima. Takot na pong pumasok. Sinabi ko po sa kanya na wag po siyang matakot. Babantayan po namin siya kung maaari. Ang paaralan, hindi raw kinukonsinti ang pambubuli na kanila nang iniimbestigahan. Ipinatawag na ang mga magulang ng mga sangkot na estudyante. Nire-report po yan sa guidance office po at sila po yung nagbibigay ng counseling, ng solusyon o ng reprimand para po dito. Now, if repeatedly done for 3 times yan, so nire-recommend ng guidance office for suspension. Tiniyak naman ni PNP Chief Nicolas Torre III na pwedeng magsumbong sa kanila ang mga biktima ng bullying kapag tumawag sa 911 emergency hotline. Ibababa ito sa local police station na siya namang magbibigay alam sa mga school head tungkol sa sumbong. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sunog sa isang residential area sa Pasay City. Damay ang mga katabing establishmento, gaya ng likod ng isang punerarya kung saan ang ilang kabaong inilabas at inilagay muna sa karo. Walang nasaktan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Local Water Utilities Administration o LUWA pinatotohanan ang mga reklamo ng consumers laban sa Prime Water. Kabilang sa mga reklamo ang maruming tubig, amoy o lasang kalawang at pagkakataong wala talagang tubig. Isinasapinal na raw ng LUWA ang kanilang report na naglalaman ng kanilang mga natuklasan, pati mga rekomendasyon na nakatakda raw nilang isumite sa Pangulo ngayong linggo. Wala pang tugon ang Prime Water kaugnay sa mga reklamong ito pero handa raw silang makipagdialogo. Dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. isinugod sa ospital dahil sa pananakit ng tiyan. Ayon sa kanya abogado, kailangan umanong isailalim sa isang major surgery si Teves at inirekomenda ng kanyang doktor na ilipat siya sa pribadong ospital. 100 Chinese POGO worker na galing sa mga scam hubs sa Cebu, Cavite, Parañaque at Pasay ipinadeport na sa China. Doon ay iimbestigahan din sila dahil sa pagkakasangkot umano nila sa pang-i-scam at iba pang krimen. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hello mga kapuso, nandito kami sa set ng Sangre ngayon. Behind the scenes ng nagtrending na Encantadia Chronicles Sangre, ipinasilip mula sa mga eksenang kinunan sa Mount Pinatubo. Ang saya kasi parang it's a shared experience between us Sangres. Totoo, yung kabayong sasakyan natin, no? Hindi tayo magjo-joke this time. Hanggang sa kanilang kulitan at bonding sa set. Hindi ba yung kabayo ni competitive siya! Ang new gen Sangre na si Bianca Umali, proud sa world premiere ng biggest telefantasia ng GMA Prime. Ayon kay Sangre Terra, simula pa lang ito. Mainit na pinag-usapan sa social media ang pilot episode kagabi. Wala pa ngang 24 oras mula nang ipalabas, umabot na ito sa 18 million views and counting across all platforms. From one masterpiece to another, Barbie Forteza ay tinuturing na dream come true ang pagbida niya sa P77 na isang psychological horror film. I would consider this a career milestone. It's the kind of challenge na matagal ko nang hinahanap as an actor. Excited na rin sa new journey as new parents, sina Megan Young at Mikael Daez. Ibinahagi nila ang ilang snippets from their last ultrasound. 8 pounds 3. You're expecting an 8 pounds 3. Dok, ang laki. To the 20-hour labor, hanggang sa paglabas ni Baby Leon. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.